Sa ating mga huling na pag-aralan tungkol po in the Gospel of John, natapos po tayo mga kapatid with how Jesus has demonstrated na kapantay po niya ang Diyos Ama. He has demonstrated this by declaring that kung ang Ama ay nagtatrabaho at kumikil sa araw ng pamamahinga, ganoon din ang anak. At kung ibinabangon po ng Diyos Ama ang mga patay at binibigyan po sila ng buhay, ganoon din ang ginagawa ng anak. At kung ang Diyos by nature ay isang hukom, ibinigay naman po ng Ama ang kapangyarihan at otoridad na humatol sa anak. Na sa madaling salita, what God the Father is able to do, the Son is capable of doing as well. And therefore, kapantay po ni Kristo ang Diyos Ama. Pero, kung tatanungin po natin mga kapatid, paano ho tayo makakasiguro na ang isang kwento ng isang tao ay totoo nga? Halimbawa, maaari nakarinig po tayo ng mga pabida ng mga ibang tao na marami po sila nagawa, marami po sila na-accomplish, marami po sila natapos, and talagang ang ganda pakinggan. But how can you prove na yung kanilang mga sinasabi is in fact true? I'll give you one example. Maaari kung kayo po ay naglalaro sa sports o kayo po ay may kakwentuhan na isang tao, minsan ibibida po nila, alam mo, nung sa kabataan ko, I used to dunk. Para naman sa iba, sa kabataan ko, ako yung pinakagwapo sa aming high school. Meron naman sa mga panahon ko, alam ko na ako ay isang matalinong tao at ako ay kinikilala ng maraming tao bilang pinakamatalino sa lahat. Pero siya lang ang nagsasalita. Siya lang ang nagpapatotoo sa kanyang sarili. Siya lang mag-isa ang nagsasabi na ito siya, ito ang kanyang ginagawa at etc. Pero ang tanong, nasaan ang katibayan? Nasaan ang pruweba? Nasaan ang katotohanan at ebidensya na ang mga sinasabi mo is in fact the truth? Yan ang nais ipaliwanag ni Kristo. Hindi lang po niya sinasabi, bumubuhay ako ng mga patay. Hindi lang po niya sinasabi, kapantay ko ang Ama. Hindi lang niya po sinasabi, nanggaling ako sa langit. Pero marami din nagtatanong, nasaan ang pruweba? Yan ang nais po iparating ni Kristo at ipaliwanag nitong hapon. Sinabi po niya sa talatang 31, ngayon kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. Na bakit po niya sinabi, magduda kayo sa mga sinasabi ko kung ako lang ang nagpapatotoo? And there are some form of tension in this text. Dahil we know that si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At bilang Diyos na nagkatawang tao, hindi siya pwede magsinungaling. Alam natin na si Kristo po, according to John 1, punong-puno ng biyaya at katotohanan. So kahit po na siya lang mag-isa ang nagsasalita, totoo ang kanyang sinasabi. At hindi ho natin madi-deny na kahit siya lang ang magpatotoo, katotohanan talaga ang dumalabas sa kanyang bibig. Pero bakit niya kailangan sabihin, kung ako lang ang nagsasalita, magduda na kayo? Is because tatandaan po natin, lahat ng sinasabi at ginagawa ni Kristo ay hindi lang po para sa kanyang sarili, kundi para tuparin ang ipinapagawa ng Ama. Nang ibig sabihin, lahat ng aking itinuturo, lahat ng aking sinasabi, hindi ko sinasabi ito para lang sa aking kalooban, kundi ito ang nais iparating ng Ama dahil nais kong tuparin ang kanyang kalooban. Bukod pa ho dito, totoo talaga yung sinasabi ni Kristo na huwag natin paniwalaan ang mga sabi-sabi lamang. Kailangan may katibayan. Kung saan, sabi po ng Biblia sa Lumang Tipan, let every word be established by 2 or 3 witnesses. Kagaya po nito mga kapatid. Paano ho natin mapapatunayan na ang isang tao po ay gumawa ng crime o gumawa po ng anumang kasamaan? Well, according po sa Deuteronomy, kailangan may 2 o 3 saksi bago hatulan.
At bakit po kailangan 2 o 3 saksi? Dahil ang tao po sa ating likas, meron na po tayong mga tinatawag na pagiging sinungaling. Halimbawa, pwede po natin hatulan ang isang tao, itong taong ito nagnakaw. Ngayon, kung hahatulan na po natin agad yung nagnakaw o yung allegedly na nagnakaw na walang katibayan, hindi makatarungan ang ating paghatol. Dahil walang ebidensya. Ganoon din sa panahon po ni Kristo in the Gospel of John. Kagaya po ng isang babae that was allegedly nangangalunya. Sinabi po ng mga Hudyo, batuhin yung babaeng yan. Pero bakit hindi po binato ni Kristo yung babae? Because according to the law, kapag ikaw ay nangalunya, hindi lang ikaw, kundi yung kasama mo na nangalunya ay dapat nandun din. Pero hindi lang po yun. Kailangan may mga saksi. So dito, sinasabi po ni Kristo, kung ako lang ang nagpapatotoo na walang katibayan, wala nagsasaksi, magduda kayo. So ano po ba yung mga tinutukoy po niya? Magduda kayo sa aking mga sinasabi. Lahat na nabanggit po niya, mula po sa talatang 19 hanggang 29, yun po yun. Moreover, sabi niya po dito sa talatang 32, ngunit may isang nagpapatotoo tungkol sa akin at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. This afternoon, mga kapatid, kung lolobin po ng Diyos sa tulong po ng banal na Espiritu, sinasabi po sa lumang tipan that the minimum amount of witnesses para mapatunayan na ang isang bagay is in fact the truth is by the witness and testimony ng 2 o 3 saksi. Ngayon, paano ho natin mapapatunayan na si Kristo nga ay kapantay ng Diyos, siya nga ay Diyos, at lahat ng kanyang sinasabi is in fact punong-puno ng katotohanan? Makikita ho natin sa 4 na saksi sa seksyon na ito. Ang unang saksi ay matatagpuan in verse 33. Look at this. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatotoo tungkol sa akin. The first witness that testifies and declares that Jesus Christ is in fact who He claims to be is John the Baptist. Kung natatandaan niyo po in John chapter 1, lumapit po ang mga Pariseo kay Juan tagapagbautismo. At siya po ay, we could say, in-interrogate, kinwestiyon. He was bombarded by questions. Kung ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang inaabangan namin na Kristo? If so, aminin mo na. Pero ano madalas po na binabanggit po ni Juan sa mga Pariseo? Hindi ako ang Kristo. Hindi ako ang Kristo. Hindi ako ang Kristo. At kung hindi ka ang Kristo, who are you then, John? I am the one that is spoken of in Isaiah, sabi po niya, who is crying out in the wilderness. At hinahanda ko ang dadaanan ng Panginoon. Pero hindi pa ho natapos si John. Sinabi pa ho ng tagapagbautismo, because I am not the Christ, here in fact is the truth of who truly is the Christ. Kapag siya ay dumating, makikilala ko siya dahil ipinakita na sa akin ng Espiritu Santo na bababa ang Espiritu Santo sa kanya na parang kalapati. He is the one that will give the Holy Spirit. Siya ang kinikilala anak ng Diyos, hari ng Israel, at ang kordero ng Diyos. Yun ang patotoo ni Juan, that Jesus is the Christ, na si Kristo ang kordero ng Diyos. At sa mga bisita ho natin at sa mga minamahal po natin ng mga kapatiran na maari tanungin, bakit po tinawag si Kristo bilang kordero o tupa ng Diyos? Dahil sa madaling salita, hindi sapat ang ating mabubuting gawa para tayo po ay maligtas. Kailangan may maialay ang Diyos upang maging upang maging pambabayad tubos at pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Dahil ang requirement po sa Biblia, kapag tayo po ay nagkasala sa Diyos
Ang kabayaran ng paggawa ng kasalanan ay kamatayan. At kailangan may maialay na handog, na perpekto, malinis, walang dungis, natutubos ho sa ating mga kasalanan. Kaya ang patotoo ni Juan Tagapagbautismo, si Kristo ang kordero ng Diyos. Hindi po niya sinabi na ang kordero ng Diyos ay si Maria. Hindi po niya sinabi na ang kordero ng Diyos ay ang mga anghel, o ang mga santo, o ang mga rebulto, o ang pastor, o ang pare, o ang anuman institusyon. Ang sinabi po niya, ang kordero ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. At hanggat hindi natin tinatanggap na si Jesus mismo ang alay at paraan ng Diyos upang mapatawad ang ating mga kasalanan, kahit kumapit ka sa reliyon hanggang sa iyong kamatayan, pero hindi ka kakapit kay Kristo, mamamatay ka na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. Kaya ang patotoo ni Juan Tagapagbautismo sa mga reliyosong Hudyo, na may mga sariling katwiran, may mga sariling tradisyon, na sa kanilang paniniwala sa paggawa ng mabuting gawa, ito na ay sapat na para sila ay maituring ng Diyos bilang matuwid. Kung ano po ang itinuro sa kanilang mga nakaugalian na tradisyon, doon di sila mamamatay. Yan ang pananaw ng mga Pariseo. Pero hindi nila nakikita ang paraan ng Diyos ay si Kristo. Ang paraan ng Diyos upang mapatawad ang ating mga kasalanan ay si Kristo. Yan ang patotoo ni Juan. Kaya niya binabautismohan ng mga tao ay dahil kapag binautismohan niya na ang mga tao nagsisi, ilalapit niya ang mga ito kay Jesus. So yan ang patotoo ni Juan, na si Kristo po ang kordero ng Diyos. Si Kristo po ang tagapagligtas ng mundo. Si Kristo po ang anak ng Diyos. Dahil si Kristo lang ang tumupad ng buong pamantayan at tuntunin ng Diyos Ama. Ang ikalawang patotoo po dito, mga kapatid, na mapapansin po natin ay makikita ho dito sa talatang 36. Ngunit, may nagpapatotoo pa tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba, kundi ang mga ipinapagawa sa akin ng Ama. Now, hinto muna ho tayo dito. The fact na sinabi po ni Kristo, meron pang isang nagpapatotoo sa akin, na totoo ang aking sinasabi, na ako nga ang Kristo, na ako nga ang anak ng Diyos, na mas higit pa kay Juan. Notice those words, mas higit pa kay Juan. Bakit po kailangan sabihin ni Kristo na yung patotoo na nagpapatotoo sa Kanya ay mas higit pa kay Juan? Dahil si Juan, sa pananaw ng mga Hudyo, noong panahon po na yan, ay ang tingin po nila kay Juan ay mataas ang kanyang estado bilang propeta. Sa sobrang taas po ng kanyang estado, natakot ang mga hari na galawin siya. Dahil alam nila ito ay tunay na propeta ng Diyos. Biro mo, harap-harapan ang ginagawa nitong propetang ito, kinakausap po niya ang hari ng mga panahong ito. Harap-harapan. At sinasabi niya, Hari, ang asawa na kinakasawa mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Pangangalun niya ang ginagawa mo. Biro mo, kausapin mo ang isang hari ng gano'n. Kukulungin ka, papatayin ka, pero hindi nila magalaw-galaw si Juan. Dahil matindi ang kanyang estado bilang propeta ng Diyos. Bagamat hindi po siya gumawa ng himala, ngunit sinabi po ni Kristo bilang patotoo tungkol sa tagapagbautismo, sa lahat ng mga naging lingkod ng Diyos, John is the greatest among all prophets. Bakit po? Dahil ipinakilala niya si Jesus. Pero bukod pa ho dito, tignan niyo po ang estado ni Juan sa verse 35. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo, kahit saglit lang. Now, paano po naging liwanag si Juan kung ang tunay na liwanag ay si Kristo? Well, here's the difference. Sabi po ni Jesus, naging liwanag si Juan, pero saglit lang.
Si Kristo bilang ilaw ng mundo, never matatanggal ang kanyang pagiging ilaw ng mundo. At ang ibig sabihin po na salitang saglit lang po siya naging liwanag is, maiksi lamang ang kanyang ministeryo. 6 months. Mas patanda po siya kay Kristo ng 6 months. Maari tinawag din po siya along the lines of 30 years old, we don't know. Pero maiksi lang ang kanyang ministeryo. And yung sinabi ni Kristo, si Juan ay naging liwanag. Bakit naging liwanag po si Juan? Dahil ang mga tao sa kanyang paligid ay namumuhay sa kadiliman. Hindi nila alam ang tamang daan patungo po sa Diyos. Namumuhay po sila sa kasalanan. Namumuhay po sila sa kadiliman. Kaya kailangan may isugo ang Diyos, may italaga ang Diyos isang mangangaral na magbibigay liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Yan po si Juan. Hindi po inalok ni Juan sa mga tao na namumuhay sa kadiliman, basta manalig kayo sa Diyos at everything is okay. Hindi ho. Hindi po sinabi ni Juan, basta manalig kayo sa Diyos at pagpapalain niya kayo. Hindi, ang sinabi ni Juan, magsisi na kayo sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. Nang ibig sabihin, kung ang tao po ay hindi magsisisi, kahit na manalangin siya, kahit sumimpa pa ho siya ng ilang beses sa isang araw, kahit manalangin siya na 3 beses sa isang araw, hanggat hindi niya tinatalikuran ang kasalanan sa tulong ng Diyos, nananatili pa rin siya sa kadiliman. Yan ang dahilan kapag tayo po ay nagbabahagi sa maraming tao, kapag binitawan mo na ang salita ng Diyos, marami po ang umiiwas. Subukan niyo po mag-imbita ng mga tao na makinig na salita ng Diyos. Ang sasabihin nila, saka na lang. Dahil likas na ho sa ating pagiging makasalanan na manatili sa kadiliman at ayaw natin lumapit sa liwanag. At saan ho natin nakuha, saan natin minana yung ganyang klaseng nalikas? Kay Adan at kay Eva. Paano? Nung nagkasala si Adan at si Eva, ano yung unang-una po nila ginawa? Nagtago sa Diyos. Ayaw nila lumapit sa isang banal na Diyos. Dahil alam nila kapag lumalapit sila sa liwanag, mabubulgar ang kanilang masamang pagkatao. Ganyan tayo bilang mga makasalanan na tao. Ayaw natin na liliwanagan ang ating baho. Ayaw natin na bubulgar ang ating pagkatao. Gusto lang natin na mag-cover up, kagaya ni Adan at Eva. Pero kahit anong gamitin po natin upang itago ang ating tunay na pagkatao, ang lahat ng bagay ay lantad sa Diyos. Kaya tignan niyo po yung ginawa ng ating Diyos kay Adan at Eva. Binihisa po nila ang kanilang mga sarili gamit po yung mga leaves, fig leaves. Yung po ay naglalarawan. Gumamit po sila ng sariling paraan para maitago ang kanilang mga kasalanan. Pero anong ginawa ng Diyos? Hindi yan ang paraan para matanggal ang iyong mga kasalanan. Hindi yan ang paraan para matanggal at maalis ang iyong mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, binalutan po sila, dinamitan po sila of animal skin, signifying the means of how their sins will be covered. And that is through sacrifice. May mag-aalay. So si Juan bilang liwanag, tuwing nangangaral po siya, magsisi kayo, lumapit kayo kay Kristo, lumapit kayo kay Kristo. Naging liwanag po siya sa mga tao na nasa kadiliman. Kaya kung tayo po ay nandito po ngayon at nakikinig sa salita po ng Diyos, hindi dahil napilitan ka, kundi taos-puso, nais mo matutunan ang katotohanan. May layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi kanya dinadala ho dito upang makinig para lang makinig, kundi kung ikaw ay babawian ng buhay nitong oras na ito at hindi mo pa nakikilala si Jesus, siguradong impyerno ang punta mo. Pero ito ang liwanag. Kung ikaw ay lalapit kay Kristo, pagsisisihan mong yung mga kasalanan, at dedepende at magtitiwala ka
sa Kanya at sa Kanyang kabutihan, ililigtas ka ng Diyos. At patatawarin niya ang mga kasalanan mo. Milyon-milyon ba ang mga kasalanan mo? Patong-patong po ba yan? Pero kung ikaw ay lalapit kay Kristo, ang lahat ng kasalanan mo, mula nang ikaw inilabas sa sinapupunan ng iyong magulang, ng iyong ina, hanggang sa ating kasalukuyan, patatawarin ka ng Diyos. Bakit po? Because the blood of Jesus has infinite power to wash away your sins. So si John ay naging patotoo at naging liwanag sa mga tao na mumuhay sa kadiliman. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina na yung ikalawang nagpapatotoo tungkol kay Jesus ay mababasa po in verse 36. May nagpapatotoo patungkol sa akin na higit pa kay Juan. At ano ho yun? Ito'y walang iba kundi ang mga ipinapagawa sa akin ng Ama. Or in English, the very works that I am doing testify that the Father has sent me. Ano po yung works na binabanggit po dito? Well, sa ating mga napag-aralan in the Gospel of John, natatandaan po natin na si Kristo po as early as John chapter 2 ay gumagawa na po ng maraming himala. Those are works. Pero hindi po niya sariling gawa ho yun. Yun po ay mga gawa na ipinagawa sa Kanya ng Ama. Pero the problem was, bagamat gumagawa po ng mga himala si Kristo, marami sumasampalataya po sa Kanya na may masamang motibo. Nang ibig sabihin, hindi lahat ng tao na nagsasabi naniniwala po sila sa Diyos ay tunay at tama nga ang kanilang pagsampalataya sa Diyos. Kahit ang mga demonyo, ayon po sa Aklat ng Santiago, ay naniniwala na may Diyos. Eh kung ganun, Pastor, how do I determine na iba ako sa mga demonyo? And the answer is, you desire to live for Jesus. Pero yung mga tao na sumampalatay kay Kristo in the Gospel of John, makikita ho natin, lumalapit lang po kami sa inyo dahil naaaliw ho kami sa mga himala na ginagawa mo. So nagiging entertainment lamang si Jesus. Wow! He healed the sick. Never seen that before. And then yung iba naman, alam mo po kung bakit kami lumalapit sa inyo, Jesus? Dahil nabubusog ang mga tiyan namin. So ngayon, sumasampalataya po sila dahil pinagpapala sila in a materialistic way. Excuse me. Ganyan din sa ating kasalukuyan. Maraming sumasampalataya sa Diyos dito, pero hindi dito. Ang iba lumalapit lang sa Diyos kapag malapit na sila mamatay. Ang iba lumalapit po sa Diyos kapag may trahedya, uy, pag-pray mo naman ako. Ang iba lumalapit lang sa Diyos dahil meron silang mga pangangailangan. Lord, kung bibigyan niyo po ng trabaho, maglilingkod po ako sa inyo. Ngayon, binigyan ka ng trabaho, ayaw mo na ngayon maglingkod sa Diyos. Ang Diyos sa pananaw ng mga tao ay genie. Nang ibig sabihin, kapag nirap po nila ang Biblia, sinasagot na po ang Diyos ang kanilang mga panalangin. Hindi yan ang Diyos ng Biblia. Hindi yan ang tamang pagsampalataya sa Diyos. Kaya ang tao po ay sumasampalataya kay Kristo ay unang-una, nakikita po nila kung gaano sila kasama sa Kanyang harapan. Pero hanggat ikinakatwiran natin sa ating mga sarili na ito ang ating sagot tungkol sa katanungan, ikaw ba ay mabuting tao? At sasabihin mo, I think so, siguro, oo naman, hindi ako kasing sama ng iba. Hindi mo mauunawaan kung bakit kailangan mo tanggapin si Kristo. Ngayon, yung ginagawa po ni Jesus ay hindi para po ma-entertain ang tao, hindi para mabusog ang tiyan ng mga tao, kundi ito po ay katibayan. Ako ang isinugo ng Ama, sumampalataya kayo sa akin. Dahil ayon po sa Lumang Tipan, ang isusugo po ng Diyos na Kristo ay kagaya po ni Moises. Gumagawa ng himala,
propeta din. At lahat ng sasabihin ng Ama sa Kanya ay Kanyang sasabihin sa mga tao. Yun ang ginagawa ni Kristo. Gumagawa ho siya ng himala. Pangalawa, gumagawa po si Kristo ng mga gawa bilang katibayan on who He is, para wala nang maidadahilan ang mga tao kapag nasaksihan nila ang gawa ng Diyos kay Kristo. Halimbawa, kung ating po babasahin ng John chapter 10, basahin po natin dito sa Juan Kapitulo 10, talatang 25. John chapter 10, beginning at verse 25. Excuse me. Sabi po ng Biblia sa Juan 10, talatang 25, sumagot si Jesus sa kanila, sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyong maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako. You see? Ayaw mo maniwala sa aking katuruan? Here's another witness. The miracles, the works. At ayaw mo pa rin maniwala after mapakinggan mo na yung doktrina, after makita mo na yung himala, ayaw mo pa rin maniwala, wala ka nang maidadahilan sa araw ng paghuhukom. Yan ang ibig sabihin po ni Kristo. So hindi po siya gumagawa ng himala so to entertain people, so that people would be fed physically, mabusog sila physically, but rather to show as a witness, I am who I claim to be. Pero ayaw mo maniwala sa aking katuruan, ayaw mo maniwala sa aking mga gawa, wala na akong magagawa. Wala ka nang maidadahilan sa araw ng paghuhukom. Karagdagan pa ho mga kapatid, kung babasahin po natin dito in John 15, verse 24. John 15, verse 24. Tignan niyo po sinasabi. Kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailanmay hindi nagawa ni numan, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napopuot pa rin sila sa akin at sa aking Ama. Napakabigat. So ang miracles pala mga kapatid, ang mga himala na ginagawa ng ating Panginoon, is not just simply for show. Kung hindi sila maniniwala sa kanya mga sinasabi, here is another witness, my works. Pero dahil ayaw mo pakinggan at ayaw mo tanggapin ang iyong nasasaksihan, mananagot ka. Pastor, applicable pa rin po ba yan hanggang ngayon? Yes. Paano? Nitong hapon na ito, ang bawat isa ho sa atin na nakarinig ng katotohanan mula sa Biblia ay mananagot on how you received it. Hindi po pwede pagpasok ho natin dito, pasok dito sa tenga, labas sa kabila, at wala kang pananagutan. Hindi ho. Si Kristo mismo ang nagsabi, ang dumalabas sa aking bibig na hindi mo tinanggap, pananagutan mo yan sa huling araw. In other words, the words that I speak that you reject on the last day will judge you. I'm accountable. Ako'y mananagot. Ang bawat isa ho sa atin ay mananagot sa Diyos. So wag ho natin isipin na kapag tayo po ay umupo, nakinig, okay, here, out there. Hindi po pwede ganon. Kung nga mga kapatid, yung nasaksihan ng mga tao na himala, pananagutan po nila, how much more yung salita na nakapagbibigay po ng kaligtasan. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao ayaw makinig sa salita ng Diyos. Dahil sa kanilang budhi, ginugulo sila ng Diyos. Kailangan mo magsisi, masama ang ginagawa mo. Pero ang ginagawa ng tao sa mundo, sinusugpo po nila ang katotohanan. At ano po ang lumalabas sa kanilang bibig kapag sinusugpo po nila ang katotohanan? Ito ang paniniwala ko,
yan ang paniniwala mo. Respetuhin mo na lang. Mali. Ito ang paniniwala ng Diyos. At walang kabuluhan ang paniniwala mo kung hindi ito identical sa paniniwala ng Diyos. Kagaya po na nabahagian po namin ng isang lalaki, madalas po niya binabanggit po sa amin in that conversation. Mas matanda ho siya sa akin, yan, tawag ko ho kuya. Sabi niya, iho, basta kung ano yung tama, dun lang ako. Diyan ako lumaki, yan ang nakaugalian ko. Bakit ako sasama sa kasamaan? Basta gumawa lang ako ng mabuti, sapat na yun sa akin. So tinanong ho namin siya, Kuya, kapag may isang dayuhan na kumatok sa bahay mo, at binuksan mo yung pintuan at sinabi niya sa iyo, dito na ako titira sa bahay mo, magpakailanman, papasukin mo kaya siya? Will you allow him to live in your house forever? Sabi niya, aba bunso, syempre hindi. Bakit ho kuya? Hindi ko na makilala yan eh, wala kaming relasyon. So, what makes you think na papasok ka sa langit at kakatok ka sa pintuan ng langit, so to speak? Diyos, papasukin mo ako sa langit. At tinanong ka ng Diyos, bakit? Dahil ako ay gumawa ng kabutihan. Do you think papapasukin ka ng Diyos? Hindi ho. May patakaran ng Diyos eh. At yan po ay hindi yung mabubuting gawa ho natin, kundi si Kristo. No man comes to the Father except by me. So yun ang patotoo na mga gawa ni Kristo. Yung aking mga ginagawa ay patotoo na ako'y sinugo ng Ama, sumampalataya na kayo sa akin. The third witness, kung babalikan po natin on John 5, is found in verse 37. Ito po yung ikatlong saksi. John 5 verse 37. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya. In English, and the Father who sent me has himself testified concerning me. Na bakit po kailan banggitin ni Kristo, kailanmay ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya. This simply means, mga kapatid, that the reason why ang Ama ay nagpapatotoo sa anak is because yung nabanggit po in John 1 na bago pa man likhain ang mundo, magkasama na yung dalawa. Eternal relationship ang tinutukoy dito. Nang ibig sabihin, sa madaling salita, ang nais po iparating ni Kristo, ang Ama ang nagpapatotoo sa akin. Ang Ama na hindi mo kilala, hindi mo narinig ang kanyang tinig, hindi mo nakita ang kanyang anyo, siya nagpapatotoo sa akin dahil kasama ko na siya bago pa man likhain ang mundo. Siya ang nagpapatotoo sa akin. Alam nyo, inisip ko ho ito mga kapatid eh. Kung ang Diyos Ama ang nagpapatotoo kay Jesus, na siya ang sugo, siya ang anak ng Diyos, siya ang Kristo at tagapagligtas, bilang mga makasalanan, ano kaya ang patotoo ng Ama sa atin? Yan po ay isang nakakatakot na katanungan. Kasi madali lang na ibida ang ating kabutihan sa ibang tao eh. But that doesn't mean anything. Ang ating legacy, so to speak, dito sa mundo, papano din yan. Mawawala din yan balang araw. Minsan ang gusto natin habulin yung patotoo ng ibang tao sa atin eh. Pero ayaw natin yung patotoo ng Diyos. Ang patotoo ng Diyos kay Kristo is, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Nalulugod ako sa Kanya. But if you ask the question, Father, what's your testimony about me? Are you pleased with me? Am I in right standing with you? Kasi kahit sabihin ng mga tao, yan, mabait yan. Matulungi sa kapwa. So what?
kung ang patotoo ng Diyos is itong taong ito ay hindi matuwid sa aking paningin, kawawa ang ating mga kaluluwa. Mabigat yun, mga kapatid, na sabihin po ni Kristo, siya nagpapatotoo sa akin. Ako, hindi ko kaya sabihin yun. Hindi ko kaya sabihin bilang pastor. Alam ko ang patotoo ng Ama sa akin. Ako'y mabuti, ako'y matuwid, ako ay perpekto. Hindi ko kaya sabihin yun. Hipokrito ang dating ko doon. Sinungaling pa. Pero ang pwede ko sabihin ay ito. Ang patotoo ng Ama sa akin ay masamang tao ako, makasalanan ako, nasa ilalim ako ng galit niya, napopoot ang Diyos sa akin dahil nilabag ko ang kanyang utos, pero dahil sa kanyang anak na aking tinanggap mula sa kanyang biyaya, itinuturing po ako malinis, matuwid, hindi dahil sa aking sariling gawa, kundi dahil sa gawa ni Kristo. Ano ang patotoo mo, kaibigan, kung wala si Kristo sa buhay mo? Hindi mo pwede sabihin, well, kumakapit naman ako sa mga pastor. Doesn't matter. Kumakapit naman ako sa mga santo. Kumakapit naman ako kay Maria. Kumakapit ako sa mga etc. Kahit kumapit ka sa milyon-milyon na figura dito sa mundo, hanggat si Kristo becomes your covering, hindi magiging maganda ang patotoo ng Ama sa atin. So the fact that Jesus says, I have another witness, that's the Father. Everything I do pleases Him. Everything I do, ginagawa ko. Or everything He wants me to do, ginagawa ko. Yun ang patotoo. So the fact na sinabi niya, ang Amang nagsugo sa akin, ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Now, the last witness ay makikita po dito in verse 39. Now look at this. Look at the last witness. So, 4 na. Lampas na ng 3. Sabi ho dito, sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Now, what does that mean? You search the scriptures thinking that in them you have eternal life. Anong ibig sabihin po nun? Sinasaliksik nyo, binabasa nyo ang kasulatan na nag-aakala nyo o inaakala nyo na yan ay magbibigay ng buhay ng walang hanggan. Ang ibig sabihin po ba ni Kristo na ang Biblia ay hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan o hindi nagtuturo tungkol sa buhay na walang hanggan? Hindi ho. But rather, ang ibig sabihin po na sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamagitan nito'y magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ay tumutukoy sa paniniwala ng mga rabay sa panahon po na yon. At ano po ang kanilang paniniwala? Basta basahin mo lang na basahin, kahit hindi mo na ipamuhay, sa iyo na ang buhay na walang hanggan. O mapapabilang ka in the age that is to come. Kaya tignan niyo po yung mga ginagawa ng mga Pariseo. Minamemorize nila, binabasa nila. So hindi sinasabi po ni Kristo na yung mga reliyosong Hudyo na ito ay tamad sa pagbabasa. Hindi. Sabi niya, sinasaliksik nyo, which means they study it. Kaya ang problema, ayaw nila ipamuhay. So ngayon nasabi niya, sinasaliksik nyo ang kasulatan, pero ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo sa akin. Now what does that mean? It means lahat ng kanilang binabasa mula po from Genesis hanggang Malachi, which is yung tinatawag po na Tanakh, which is yung Hebrew Bible po nila, lahat po yan ay hindi lamang katuruan or narrative or history, kundi meron po silang tinutumbok sa bawat aral nila. At yan ay si Kristo. Now look at this. As early as Genesis, ang pangako ng Diyos kung paano po niya dudurugin ang kamatayan, kasalanan at pati na rin si Satanas ay matatagpuan po sa Genesis 3:15.
sa pamagitan ng binhi ng babae. Who do you think that refers to in the narrative of the Bible? Well, iniisip nila, David, at yung darating na Mesiyas, pero si Kristo, hindi siya yung Mesiyas eh. It must be someone else. You missed the mark. Or, nung naghahandog po si Abraham, yung kanyang buktong na anak na si Isaac, iaalay na po niya, ano pong nilalarawan nun? They missed the mark. Or what about Genesis 49? Nagsabihin, ikaw, Huda, mula sa iyong angkan, may darating na hari, in whom the scepter shall never depart. Who do you think that's referring to? David? You missed the mark. Let's get further. Exodus. Sinugo ng Diyos ang isang bata na nais patayin ng mga pagano. Siya ang gagamitin ng Diyos upang iligtas sa mga Israelita. Sino kaya ang nilalarawan ng lalaking yan? Let's get further. The Passover. Kapag wala ka yung bahid po nung, or rather, wala ka yung dugo ng tupa on your doorpost. Kapag wala ka niyang mamamatay ang mga sanggol. Bakit kailangan dugo ng tupa? Who do you think that points to? So as we get further and further and further in all the teachings of the Old Testament, hanggang sa Malakyas, ipapadala ko ang Panginoon na siyang tutupad ng kasunduan. Notice the words, papadala ko ang Panginoon. Who do you think that points to? And yet, basa ng basa mga Parseyo, inaakala nila, alam ko to, alam ko yan, nabasa ko na ito. Pero hanggat hindi nila tinatanggap who the Bible points to, wala silang buhay na walang hanggan. And yet, Jesus says, from Genesis to Malachi, lahat yan ay nagpapatotoo sa akin. It bears witness to me. It doesn't matter what book of the Bible, it will point to me. Di niyo po ba alam nung si Kristo po ay umiiyak? Jesus wept. Ang nilalarawan po nun is a fulfillment ni Jeremiah in Lamentations. The weeping prophet. All of this is pointing to me. Kaya kapag binabasa natin ang Biblia, and you're not asking the Holy Spirit, Lord, ipakita niyo po sa amin ang glory ni Kristo in your word, you missed the point. Kaya dumarating ang katamaran sa atin sa pagbabasa ng Biblia. And I'm not talking about yung mga napapagod because of work. I'm not talking about that. I'm talking about dumarating sa atin, even with me, yung katamaran po na basahin ng Biblia because we don't ask God to show us the glory of Christ. Kapag hiningi mo na sa Diyos, Lord, I just want to understand this, pero you don't want to put Jesus in that prayer, you miss the mark. Gusto ko basahin ang panaghoy. I want to understand Obadiah. But you don't want to see where Obadiah is pointing to. Tatama rin ka talaga sa pag-aaral ng Biblia. Or in the book of Matthew. Babasahin ko ang Matthew. It's talking about Jesus, but if you're not going to ask the Holy Spirit the question, Lord, how does all these prophecies in Matthew help me understand Christ? From Genesis to Revelation, it points to Jesus. Si Jesus ang templo na binabanggit sa lumatipan. Si Jesus ang tupa na binabanggit sa lumatipan. Si Jesus ang punong pare na binabanggit sa lumatipan. Jesus is everything that the scriptures point to. Maging si Adan. Ha? Oh, ang tawag kay Kristo sa bagong tipan, ang huling Adan. So ngayon, 4 na ang nagpapatotoo. Si Juan, ang gawa ni Kristo, ang Ama, ang kasulatan. Siguro naman sa tekstong ito makikita ho natin, okay, ang dami na katibayan, maniniwala na kami sa iyo. Tignan niyo ho ang naging resulta. Verse 40. Pero ayaw ninyong lumapit sa akin
upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, itong salitang ayaw ninyong dumapit sa akin, it's right. Tama siya. Tama po nasalin ho ito. Pero sa isang technical na pag-aaral, yung salitang ayaw ninyong dumapit sa akin is more literally translated like this. Wala yung nais sa puso ninyo na lumapit sa akin. Yun ang literal. Wala yung nais. Wala yung will. Kasi ang ginamit po dito na salita is the word thelo. And the word thelo literally means to have the willpower. Now, why is that interesting? Dahil ang sinasabi po ni Kristo dito is, you do not have the willpower, despite all the witnesses, to come to me. Willpower. Yung pa naman ang naririnig natin sa mundo. Ako ay may kalayaan. I have free will. Yes, you do. Yung free will mo ay laging ganito, to run away from God. That's your free will. Kung talagang may free will ka in the sense, kaya mo lumapit sa Diyos apart from the grace of God, why didn't you do it earlier? Because your free will was tied into your sinful nature. Biro mo, patotoo ni Juan, patotoo na mga gawa ni Kristo, patotoo ng Ama, patotoo na kasulatan, and yet, wala ka pa rin willpower na lumapit sa Diyos. Bakit? Dahil sabi po ng Biblia, ang ating kalagayan ay ito. We are spiritually dead in our sins. So ano po ang solusyon? Let's go to John chapter 6. John chapter 6, beginning at verse 36. Juan 6, talatang 36. Tignan niyo ha. Ngunit, gaya ng sinabi ko na sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. So ang tanong, bakit po ayaw lumapit ang tao at magsisi at sumampalatay kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas? Dahil unang-una, apart from the grace of God, in their own nature, we don't want to be with God. That's the truth. Ayaw natin na dinidiktahan ang ating buhay. Gusto natin tayo ang Diyos ng ating sariling buhay. Kasi likas sa atin yun eh. Kaya yung mga nagsasabi, mabuting tao ako at hindi ko naman hinahamak ang kapwa ko. Here's the question. How about God? Yan ang madalas naririnig natin eh. Wala akong ginagawa na masama sa aking kapwa. Ang tanong, how about God? Never ka nga pumatay, fine. Never ka nga nagnakaw sa iyong kapwa, fine. Pero what about God? Syempre, lahat tayo nagkasala. So yun, kung lahat tayo ay nagkasala, you need a perfect Savior. You need a perfect Savior. Bukod pa ho dito, bakit po hindi makalapit ang mga tao on their free will, apart from grace? Dahil sabi ho dito sa talatang 37, ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So there's a condition. The condition para lumapit kay Kristo in faith and repentance is not, I will come to Him by my own power. Ang sabi, inilapit ka na ba ng Ama? Kaya ho kayo nandito po ngayon mga kapatid, as members of Christ-Centered Worship Church, hindi dahil kay Joshua, hindi dahil para sa bawat isa, kung taos-puso na sa puso ho ninyo, na sambahin si Kristo with joy and sincerity in your heart, it's because of the fact inilapit kayo ng Ama kay Jesus.
What about those who are not members? That's an important question we must ask. Paano ho natin malalaman na ako'y inilalapit ng Ama kay Kristo? Unang-una, may nais kang hingin ng tawad sa Diyos, and that is your whole life. Nang ibig sabihin, nais mong humingi ng tawad sa Diyos dahil kinikilala at tinatanggap mo sa iyong sarili, masamang tao ka. That's how you know na inilalapit ka ng Ama. Pangalawa, handa mong ibigay ang buong buhay mo kay Kristo to His service, to His glory. That's how you'll know that nilalapit ka ng Ama kay Kristo. And lastly, you desire to love Jesus with your whole life. Pero hanggat hindi mo binibitawan ang buhay mo, hanggat ayaw mo bitawan ang kamunduhan to serve the Lord Jesus, and you still want to live for the world, that is a very dangerous situation to be in. Yung mga binabanggit po dito, mga kapatid, na ayaw maniwala kay Kristo, yan yung mga taong ang puso po nila ay sarado. Kahit na sabihin mo na yung katotohanan ng Biblia, walang pumapasok. At kung pumapasok naman, habang nais ng salita ng Diyos pumasok sa puso, ayaw nila papasukin. Yan ang katibay na sinasabi ni Jesus. Hindi yan ang mga inilalapit sa akin ng Ama. Kasi ang nilalapit sa akin ng Ama, tatanggapin ako, mamahalin ako, pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at maglilingkod sa akin. Yan yung mga inilapit ng Ama. Pero kung ipagpipilitan pa rin po ng tao na may kakayahan ho sila na dumapit sa Diyos, wala po yung gabay ng Ama, let's go here in verse 44. May problema na naman. Verse 44. Excuse me. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin ko muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Anong ibig sabihin po nun, lahat ay tuturuan ng Ama? In other words, bubuksan ng Ama ang ating puso't isipan to understand the truthfulness of Jesus. And He will open up your heart at lalambot ang puso mo towards Jesus. And you will see the beauty of Christ. Makikita mo how sinful you are and how holy He is. And when you accept Him as your Lord and Savior, sabi ng Biblia, inilapit ka na ng Ama. So, hindi ako papasok sa langit dahil kay Mrs., o dahil kay Mister, o dahil pumunta lang ako sa church, o dahil gumawa ako ng kabutihan. Papasok ako sa langit dahil inilapit ako ng Ama upang tanggapin si Jesus. So, ang desisyon, nakasalalay pa rin kanino? Sa Diyos. Kaya, sa kabila po ng lahat ng sinabi ni Jesus sa mga ito, ayaw pa rin po nila maniwala. Ang pinakamatigas na ulo ay hindi yung taong ayaw sumunod sa magulang. Matigas talaga ulo ng ganun. Ang pinakamatigas po na ulo ay hindi po yung tao na hindi sumusunod po sa patakaran ng kanilang mga trabaho. Pero matigas pa rin ulo doon. Ang pinakamatigas na ulo na binabanggit po ng Biblia ay yung mga taong ayaw magpakumbaba sa harapan ng Diyos at tanggapin ang kanilang pagiging makasalanan at sumampalatay kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Pero hindi lang po sila matigas ulo. Kaya sila matigas po ang ulo ho nila ay dahil patay sila sa espiritual. At hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang puso't isipan ng bawat isa sa atin, hindi pa ho natin nararanasan yung tinatawag po ng Biblia in John 3, being born again. But when you become a Christian,
You will have trials and tribulations. You will have your downfalls. You will sin. But you don't remain in your sin. Because Jesus has opened up your heart. Inilapit ka na ng Diyos kay Kristo. And every time you fall, He picks you up. And every time you sin, He washes you. Because binigyan ka na ng panibagong nature. Pero nakakatakot ho yung sumisimba, then pagkatapos po nun, magpapatuloy po sa kasinungalingan, magpapatuloy po sa paglalasing, magpapatuloy po sa mga bisyo, magpapatuloy po sa pangangalunya, magpapatuloy pa rin po sa anong uri ng kasalanan. Pero walang nararamdaman takot sa Diyos. Sigurado, hindi ka inilapit ng Diyos kay Kristo. Kasi ang taong inilapit ng Diyos kay Kristo, may takot yan. Hindi takot na mahulog lamang sa impyerno, hindi yun eh. Yung takot na nagdulot ka ng kalungkutan at kapigatian sa Panginoon na namatay para sa iyong kasalanan. Kaya nga sabi po ni Haring David eh, take not thy Holy Spirit away from me. Kung ikukumpara po ninyo kay Haring Saul, ano po yung kinakatakutan po ni Haring Saul? Huwag mo hayaan na matanggal ang reputasyon ko. Huwag mo hayaan na maalis ang aking kaharian. Pero si David iba. Mawala na ang lahat. Huwag lang ang Diyos. And for the Christian, mawala na ang lahat. Huwag lang si Kristo. And for the unbeliever, mawala na ang lahat. Huwag lang ang kaluluwa mo. You need Jesus. What shall it profit a man if he gain the whole world, but at the end of it, he loses his own soul? Si Jesus, ang patotoo ni Juan ng kanyang magawa ng Ama at ng Biblia. Jesus is the Christ. As we pray,